Paano nga ba nabubuo ang kidlat? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV, at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nabubuo ang kidlat. Let's first define the word lightning or kidlat. Ang kidlat ay isang malaki at malakas na kislap ng kuryente na nabubuo sa pamamagitan ng ulap, hangin at ng mga bagay dito sa lupa. At ito ay isa din sa mga karaniwang mga fenomena na matagal nang nangyayari dito sa mundo. So paano nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? Umpisahan natin sa hangin. Ang hangin ay nagsisilbing parang insulator sa mga electrical charge na mula sa mga ulap. Anyways, merong mga electrical charge na tinataglay ang mga ulap. Ito ay tinatawag na positive charge at negative charge. At ito ay tinatawag din na mga opposite charge. Kapag nagkikiskisa ng mga ito, bumubuo ito ng malakas na kuryente na gumuguhit sa hangin, at ang mga kuryenteng ito ay higit na mas mainit pa ng 5 beses kaysa sa temperatura ng araw. Tanong, kung nabubuo pala ang kidlat sa pamamagitan ng ulap, hangin at mga opposite charges, bakit tumatama pa ito sa lupa? Maaaring tumama ang kidlat sa mga kalupaan kung merong mga malalapit na opposite charge na mahahagip ang mga ito sa ibabaw ng mga kalupaan. Pwede ding kapag ang dalawang magkaibang charges ay pinaghiwalay ng malakas na hangin, na magiging dahilan kung bakit tumatama ang kidlat sa kalupaan. Halimbawa, kung ang isang ulap na nagtataglay ng malakas na current negative charge ay itinaboy ng malakas na hangin papalayo sa mga ulap na may mga positive charge. Ang ulap na may negative charge ay posibleng tumama sa mga kalupaan na nagtataglay ng sapat na positive charge na siyang nagiging dahilan kung bakit nabubuo ang kidlat. Anyways, para sa dagdag kaalaman, ang crust o ibabaw po ng ating daigdig mga kaibigan ay binubuo ng mga negative charge at ang loob naman po ng daigdig ay binubuo ng mga positive charge. At yan ang dahilan kung bakit ang kidlat ay tumatama lamang sa mga specific na lugar at partikular na din sa mga matataas na lugar na nakatayo dito sa ating mundo. Gaya nga ng sinabi natin kanina, ang kidlat ay masasabi nating isang natural phenomena at karaniwang naobserbahan ng mga ito sa mga malalakas na bagyo at pagsabog ng mga bulkan. Ngayon, paano natin malalaman kung ang isang kidlat ay posibleng tatama sa kalupaan? Obserbahan ang mga sumusunod: malakas na mga kulog, malakas na ihip ng hangin, makulimlim na kalangitan, pagulan at pagkislap-kislap na liwanag sa kalangitan. At kapag ang mga buhok mo ay tumataas sa kalangitan, posibleng malapit ka sa lugar kung saan tatama ang kidlat. Kaya lisanin mo agad ang lugar kung saan nakita mo ang mga senyales na ito. At siguro mga kaibigan, ay hanggang dito na lang po muna matatapos ang ating video tungkol sa paano nga ba nabubuo ang kidlat. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. At see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.